Sa impeachment trial, inalabas na ng prosecution at depensa ang mga alas nila sa bisperas ng paghahatol kay Chief Justice Renato Corona. At sa oral argument kanina, sumentro ang magkabilang panig sa salin ng punong mahistrado. Presiding officer declares the presence of a quorum. Isang araw bago ang pagtatapos ng tinaguriang Corona Bela, narinig ang huling birada ng prosekusyon at depensa. Unang inatake ng prosekusyon ang pagkatao ni Chief Justice Renato Corona. Pagkatao po ang ating pinag-uusapan dito. Can we trust a man who took advantage of his position and abuse his power to commit grave injustice? Hindi naman ito pinalampas ng depensa. That is an absolute lie. He might be referring to the FASAP case. He might be referring to the TRO granted to former President Arroyo. But the court acts as an entity separate and distinct from the individual personalities of its members. Hindi scripted at may PowerPoint presentation pa si Deputy Prosecutor Rodolfo Fariñas. Hindi raw dapat tanggapin ang paggamit ni Corona sa Foreign Currency Deposit Law o RA 6426 bilang dahilan sa hindi niya pagdedeklara ng $2.4 million niya sa bangko. Kalokohan din daw ang rason na co-mingled fund ang 80 million pesos ng maestrado kaya wala ito sa kanyang salin. Pwede ko pong sabihin po sa isang salita, palusot. Buying spree po si Chief Justice eh. Bumili ng condominium dito, bumili ng condominium dito, na hindi po idinedeklara. Biglang-bigla nung 2010 SALN, doon lamang po lumabas. Dineclare niya. Bakit po? Nagbago presidente. Banat naman ng depensa, hindi impeachable offense ang hindi pagdedeklara sa salin. Sinunod lang din daw ni Corona ang batas na mismong Senado ang nagpasa. Unless there is a pronouncement on the unconstitutionality of a law, it remains valid, it is effective, and it is enforceable against everybody within the Republic of the Philippines, Your Honor. Ang karaniwang nagmamatsyag lang na si House Speaker Sonny Belmonte sinurpresa ang lahat ng magsalita din kanina. And I ask that you vote according to conscience and the evidence and find Chief Justice Renato Corona guilty. Sa huli, isang tanong ang binitawan ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile na tila indikasyon na ng magiging hatol niya. What is culpa? Maybe I was absent when it was discussed by my professor, Your Honor. Well, that's your bad luck. Disobedience to the provision of Section 17, first sentence, do you consider that as deserving of blame? If it is intentional, Your Honor, then definitely. It does not call for any intent. Bukas, open on nominal voting ang mangyayari. Alphabetical ang pagtawag sa mga senador. May tig 2 minuto sila para ipaliwanag ang boto. 3 beses silang boboto para sa 3 articles of impeachment. Una, ang issue sa salin ni Corona. Ikalawang, kawalan umano ng kredibilidad, kakayahan at independence ng punong maestrado dahil sa papalit-palit umanong desisyon. At panghuli, ang kontrobersyal na pag-issue ng TRO ng Korte Suprema sa watchlist order ng DOJ laban sa mga Arroyo. Isang guilty verdict lang ang kailangan sa isa sa 3 articles para masibak na ang punong maestrado. Ina Zara, News 5. Bukas na nga magkakaalaman kung ano nga ba ang magiging hatol ng mga Senator Judge kay Chief Justice Renato Corona. Pero ano nga ba ang pusarito ng mga eksperto at ng mga ordinaryong Pilipino? Ngayon pa lang may hatol na mga ordinaryong Pinoy sa nasasakdal sa impeachment na si Chief Justice Renato Corona. Totoo, guilty siya. Acquit. Guilty or not guilty? Not guilty. Maging ang mga eksperto sa batas, meron na ring fearless forecast. Naniniwala si UE Law Dean Amado Valdez makukonvict si Corona dahil umano sa mga sablay na taktika ng depensa. It was the defense that dug its own grave doon sa ebidensya ipresenta nila. Ang presidente naman ng Integrated Bar of the Philippines, buo ang paniniwalang mapapawalang sala si Corona. Ang impeachable offense, nag-refer lamang sa mga high crimes at bribery, treason, at yung sinasabi nating betrayal of public trust. 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para makonvict si Corona. Bukod sa mga ebidensya at testimonya, malaking impluwensya rin daw sa botohan ang political background ng mga senador. Yan ang buhay ng politiko. Hinuhugot nila ang lakas nila sa paniniwala ng bayan.
Kaya baka nga yung mga re-electionists maapektuhan ng very erratic public opinion. Base sa report ng Interaction.com, ang tatlong senador na di raw tatakbo gaya ni na Arroyo, Santiago at Marcos, posibleng not guilty ang hatol dahil nakitaan na raw sila ng pagpabor sa depensa noon pa man. Posible naman daw guilty ang hatol ni Nadrelon, Estrada, Lapid, Gingona, Osmeña, Pangilinan, Revilla at Recto dahil sa pagiging kaalyado nila kay Pinoy. Guilty rin daw malamang ang boto ni Angara dahil nasa prosekusyon ang anak niya. Ang mga senador na di mabasa ang hatol, sina Enrile, Legarda, Pia Cayetano, Soto, Villar at Lacson. Ibang usapan naman daw ang boto ng re-electionist senators. Sina Alan Peter Cayetano, Escudero at Trillanes, posibleng guilty ang hatol dahil kaalyado ni Pinoy. Sina Honasan at Pimentel naman, di pa malinaw kung guilty or not guilty dahil sa political history nila. Pero una nang ipinangako ng mga senator judge na boboto sila nang naaayon sa mga ipinresentang ebidensya. Cheryl Quasim, News 5. Naging mainit din po ang netizens sa pag-i-impeachment doon sa pagtatalakay sa impeachment trial kanina tapos hindi magiging hatol nga bukas. Naging trending topic ang hashtag na palusot dahil sa speech ni Deputy Lead Prosecutor Rodolfo Fariñas. Hirit ang isang netizen, tinalo ni Fariñas ang umano'y paawa effect ng defense. Pero meron ding kakampi o kumampi sa depensa. Parang binabalik daw ni Pinoy ang diktatorya dahil sa nangyayaring impeachment trial. Pero din nagsasabing makoconvict si Corona pero saludo pa rin sila sa punong hukom dahil ipinaglalaban niya ang kanyang sarili sa impeachment trial. Nangaba naman ang ilang netizens sa posibleng maging resulta ng trial. Mas mabuti raw na ma-censure na lang si Corona kaysa makatanggap ng questionabling conviction o acquittal. Dagdag pa ng isang nag-tweet, posibleng tuluyan ng masira ang judiciary pag na-convict si Corona at pag na-acquit naman siya, lalo daw iinit ang away ng tatlong sangay ng gobyerno. Sa pag-monitor namin kanina, Cherry, Paolo, dun sa mga netizens, lalo na yung mga lawyers na netizen o yung nasa social network side, sinasabi nila, napunan nila yung ginawa ni Fariñas sa dulo, nung nagtatanong na tungkol sa kulpa ang Senate President, parang kinatigan daw ni Fariñas yung depensa. Pero kanina, maraming nakapunang mga netizen, ito daw mga senator judges parang hindi na interesado masyadong makinig dahil mukhang totoo yung balita na nagdesisyon na sila matagal na. Balik muna sa inyo. Salamat, Jovi. Isang kasambahay naman sa Maynila ang nagwala matapos umnong sapian ng masamang espiritu. Nakitira raw sa banyo ng bahay ang sinasabing maligno na masugid daw na manliligaw na dalaga. Kaya Rescue 5, saklolohan niyo. Binulabog ng malalakas na sigaw ang mga residente ng Mayaligis